O bilang sa mga makatang nagpapagamit sa Kanya at kayang ipagmalaki na ang Diyos sa akin ay palaging una. Bago ko ho ibigay ang titulo ng tulang ito, may nais lang ho akong itanong sa inyo. Tanong na, isa ka rin ba sa mga taong minsan nang iniwan? O isa ka rin ba sa mga taong kahit minsan, hindi man lang sinuportahan? At minsan mo na rin bang naramdaman na wala nang nananatili at nakakaintindi sa'yo? Kasi kung ikaw yan kapatid, sakto po itong tula na to para sa'yo. Dahil ang tula pong ito ay pinangitan ko pong ang Diyos ay mananatili sa'yo. Mahirap, masalimuot, nakakapagod, yan ang pakiramdam sa mundo. Yung tipong akala mo maraming tao ang totoo. Pero sa likod nito, isa rin sila sa merong nasasabi sa pagkatao at sa pananampalataya mo. Darating sa puntong iiwan ka ng lahat dahil sabi nga nila, wala namang permanente sa mundong to. Ang lahat ay lilipas din. Miski pamilya mo, darating sa punto na magkakaroon ng gulo, awayan, tila isang bagay na nagpapabagsak sa'yo. Maging kaibigan mo, o sinasabing BFGF mo, darating ang oras na magkakahiwalay rin kayo. Dahil wala namang perfecto sa mundo to. Pero ang nais lamang iparating ng Diyos sa'yo, na sa bawat hakbang mo, ang Diyos, ang bukod tanging mananatili sa tabi mo. Kapatid, sa bawat pagbangon at paglaban mo, sino ba yung nagiging sandalan at katakasan mo? Sino ba yung unang-unang nakakatulong sa'yo? Kasi kung tingin mo ay ang sarili mo, miski yung mga taong nasa paligid mo, nagkakamali ka kapatid. Kasi hindi sa lahat ng oras naiintindihan ka ng iba, pero ang Diyos sa lahat ng oras, miski minuto o segundo, asahan mong pakinggan at tutulungan ka. Dahil iwan ka man ng lahat, asahan mong ang Diyos ay mananatiling tapat. Oo, nakakapagod, nakakapanghina yung pakiramdam na gusto mo na lang mawala. Kasi akala mo wala na kakampi, pero nagkakamali ka kapatid. Kasi minsan mang tayong di naging tapat, asahan mo ang Diyos sa buhay mo ay mananatiling tapat. Kaya kapatid, kung nangihina ka man at nagbabalak na magpahinga at tuluyan mo wala na lang, huwag naman kapatid, huwag mong talikuran ang Diyos na kailanman ay hindi tayo iniwanan. Masaya ka man o hindi, meron ka man o wala, ang Diyos kailanman ay hindi tayo iniwanan. Pakiramdam mo mang nag-iisa ka, asahan mong may Diyos na tutulungan ka. At kapatid, paalala, naririnig ng Diyos ang iyong bawat pag-iyak, bawat luhang pumapatak, di man nakikita ng iba. Pero kapatid, mas worth it kung sa Diyos mo yan ilalagak. Dahil ang Panginoon ang magmimistulang pamunas sa bawat luhang tumatagas. On Deuteronomy 31:6, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that thou go with me. He will not fail thee, nor forsake thee. At ngayon alam mo na, at alam ko na, at alam na natin lahat na ang lahat ng tao, maging ikaw at ako. Opo, ikaw po at ako ay kinakailangan ng pananampalataya kay Jesucristo. Yung pananampalataya na hindi hanggang salita, yung pananampalataya na may paninindigan sa Kanya, at higit sa lahat, pananampalatayang kailanman hindi mawawala. At anumang pagsubok ang dumaan, mananatili kailanman. Dahil ang Diyos, kailanman, ay hindi mo tayo iniwanan. But none of these things shall move me. Anumang bagay ang dahilan, huwag mong hayaan na sa huli ay maiwan kang luhaan dahil nawala ka sa piling niya. Pero kapatid, isa lang ang gawin mo at yun ay ang manatili kay Jesucristo. Asahan mong ipapanalo ka ng Ama, anumang laban ang meron ka. At para po sa mga bisita na nandirito, hindi po nagkataon na dinala kayo rito. Bagos kapatid, ito po ay kalooban ng Jesucristo na ipaalala sa inyo na pakiramdam mo bang nag-iisa ka, asahan mong may Diyos na tutulungan ka. Hakbang ka at asahan mong ang Diyos kaya hakbang din para sa iyo at ipapaalalang anak, magpatuloy at magpakatibay ka. Tulad nga po ng sinabi sa Aklat ng Awit, Kapitulo 23, versikulo 4.
Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. At para po sa kahuli-hulihan, suliranin man ay dumating, ang Diyos ay mananatiling tapat kailanpaman. Isa pong malaking pribilehiyo nang muli po akong tumayo sa pulpito at ilahan ang talentong inilaan at ilahan ang talentong ibinigay ng Panginoon. Muli, ako po si Sis May. To God be all the highest glory.